Isipin ang isang pamilya kung saan ang dugo ay dapat na ang pinakasagradong bono, kung saan ang walang kondisyon na pag-ibig ang magiging panuntunan. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang parehong dugo ay nagiging lason at ang mga bono ay nagiging kadena? Ito ang kwento ng isang tao na natuklasan sa pinakamasamang sandali na kung minsan kailangan mong mawala ang lahat upang makamit ang talagang mahalaga. Ito ay isang araw na dapat ay isa sa pagdiriwang. Ang bunsong anak na babae, ang paborito, ay umuwi kasama ang kanyang unang apo sa kanyang mga bisig, napapaligiran ng mga ngiti at yakap. Habang ang mapagmataas na ama ay nag-toast sa hinaharap ng pamilya, ang panganay na anak, palaging nasa mga gilid, nahihiyang gaganapin ang isang regalo para sa kanyang pamangkin, isang pilak na kutsara at isang teddy bear. Walang napansin. Pagkatapos ng lahat, bakit ang oras ng pag-aaksaya sa isang tao na nahatulan na sa limot? Lumaki si Maxim na hindi siya ang anak na pinangarap ng kanyang ama. Habang ang kanyang kapatid na babae, mula noong siya ay maliit, ay isinama ang ambisyon at pagpapasya na si Eugene Timofeyevich ay humanga, siya lamang ang mapangarapin, ang kabiguan, ang mas ginustong mga libro sa mga tropeo. Kahit na sa isang pulang diploma sa ekonomiya, ang kanyang mga nagawa ay natanggap na mailamang ito ang hindi bababasa. Hindi itinago ng ama ang kanyang disdain, hindi pinupuno ng teorya ang iyong tiyan. Ipakita ang mga resulta. Sa 23, nakatira pa rin kasama ang kanyang mga magulang, si Maxim ay nagtrabaho bilang isang analyst na save ang bawat sentimo at tumulong sa paligid ng bahay. Ngunit para kay Ugnyo, ito ay walang iba kundi ang kasiyahan. Ang isang tunay na tao ay nagtatayo ng kanyang sariling landas, paulit-ulit niya, habang ang kanyang kapatid na babae, kasal sa isang matagumpay na ehekutibo, ay nakatanggap ng papuri at mga pangako ng tulong pinansyal. Ang huling dayami ay dumating sa maligayang hapunan ng apo. Inihayag ng ama na ibebenta niya ang pamilya Dacha, isang pamana mula sa lolo, upang magbayad para sa isang apartment para sa mag-asawa ng kanyang anak na babae. "Kumusta naman ako?" tanong ni Maxim. Ang sagot ay ang pagputol ng disdain. Ano ang kailangan mo ng isang dacha para sa? Hindi mo alam kung paano martilyo ang isang kuko. Kinaumagahan ang hatol ay walang awa. Ang kanyang mga bagay ay nakaimpake sa isang backpack na itinapon sa pintuan. Wala nang sumusuporta sa mga parasito. Ungol ang ama, sinipa ang mga gamit sa labas ng apartment. Pumunta matuto na maging isang tao. Magrenta ng isang sulok tulad ng lahat. Ang ina ay sumigaw, ngunit hindi maiwasang si Ugnyo. Sa kanyang edad, mayroon na akong pamilya. Alam lamang niya kung paano magbasa at mangarap. Ipaalam sa kanya ang totoong buhay. Umalis si Maxim nang hindi lumingon. Walang galit, isang kawalang kasiyahan na, sa paglipas ng panahon, ay magiging sunog. Sa mga sumusunod na buwan, nakaligtas siya sa isang hiniram na sulok. Nagtatrabaho sa araw bilang isang analyst at sa gabi bilang isang driver ng EPI. 3 oras siyang natulog, kumain ng pansit, ngunit hindi tumigil sa pag-aaral. Mga kurso sa pagsusuri sa pananalapi, pamamahala ng pamumuhunan, lahat ng bagay na maaaring magbago sa kanya sa profesional na kanyang ama ay hindi naniniwala na siya ay magiging. Pagkalipas ng 3 taon, ang tao na lumakad sa pintuan ng ahensya ng real estate ay walang kinalaman sa hindi ligtas na binata na sumipa sa kanyang tahanan. Si Slim, na may isang maayos na balbas, hindi magagawang kasuotan at isang kahanga-hangang pinangunahan ngayon ni Maxim ang departamento ng pagsusuri ng isang malaking kumpanya ng pamumuhunan. Ang kanyang sweldo ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa unang bakante, at ang bawat penny ay save ay mailayunin, ang pagbabayad sa kanyang sariling apartment. Kapag sa wakas ay nilagdaan niya ang mga papel para sa mga 70 square meters, 3 silid, tulugan, isinama na kusina, balkonahe na tinatanaw ang parke, sa isang upscale na kapitbahayan. Alam niya na hindi lamang ito isang materyal na nakamit. Ito ay patunay na ang mga salita ng kanyang ama, sa halip na sirain siya, ay humantong sa kanya. Hindi tulad ng sinumang tao, ngunit tulad ng isang tao na naging pag-abandona sa gasolina. Hindi kailanman humingi ng tawad si Ugnyo. Ang pamilya ay nagpatuloy na parang walang nangyari, na may mga hapunan kung saan ang kawalan ni Maxim ay isang detalye lamang. Ngunit hindi na niya ito kailangan. Sapagkat, sa huli, ang pinakamalaking aralin ay hindi tungkol sa pera o tagumpay,
Ngunit tungkol sa lakas ng muling pagsasaayos ng iyong sarili kapag iginiit ng mundo na underestimating ka. Minsan ang tunay na bahay ay hindi kung saan ka ipinanganak, ngunit kung saan pinili mong maging kung sino ang lagi mong nararapat. 15 taong financing ay hindi tinatakot sa kanya. Maxim S. Lee. Alam niya na, sa kanyang kasalukuyang kita, babayaran niya ang utang ng matagal bago ang deadline. Ang araw na natanggap niya ang mga susi sa kanyang bagong apartment ay isa sa pinakamasaya sa kanyang buhay. Naglakad siya sa bawat walang laman na silid, naisip ang mga kasangkapan na sakupin ang mga puwang na iyon, isang kama ng laki ng hari sa silid, tulugan, mga istante na puno ng mga libro sa pag-aaral, isang komportableng sofa at isang TV sa sala para sa mga bihirang sandali ng pahinga. Sa gabi, tinawag niya ang kanyang ina. Nanay, bumili ako ng isang apartment. Ang tinig ni Galina Alexandrovna ay may kasamang tunay na pagmamataas. Maximushka, kung paano ako nagagalak para sa iyo. Kailan ko ito makikita? Halika bukas, sumagot siya. Walang laman pa, ngunit maaari nating planuhin ang lahat ng magkasama. Hindi niya tinanong siya na huwag sabihin sa kanyang ama. Alam kong sasabihin pa rin niya sa kanya. Kinabukasan, habang naghahanda siya upang tanggapin ang kanyang ina sa kanilang bagong tahanan, narinig niya ang singsing ng doorbell sa pintuan ng inuupahang apartment na hindi pa siya nagbakuna. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang kanyang ama na si Svetlana, ang kanyang asawang si Oleg, at little Alice, 4 na taong gulang. Anak! Bulalas ni Ugniyo Timofeyevich na maisapilitang init sa kanyang tinig. Napagpasyahan naming bisitahin ka. Sinabi ng iyong ina na bumili ka ng isang apartment. Si Maxim ay nanatiling tahimik, nanonood ng hindi inaasahang mga bisita. Sa 3 taon, ang kanyang ama ay malinaw na may edad, ang kanyang mga kulay, abo na buhok ay dumami, lumalim ang kanyang mga wrinkles. Si Svetlana, sa kabilang banda, ay nag-radiate ng kasiglahan ng isang batang ina, habang si Oleg ay gaganapin ng isang napakalaking sports bag, masaya kami para sa iyo. Chirp ng kanyang kapatid, niyakap siya. Sinabi ni nanay na 3 quarter. Napakaganda. Pinayagan sila ni Maxim nang walang pagsasalita ng isang salita. Tinapik siya ng kanyang ama sa likuran. Iyon lang, boy. Palagi kong alam na ikot mo ang mga bagay. Kailangan ko lang ng kaunting pagtulak. Inilagay ni Oleg ang bag sa sahig at hinawakan ang kanyang kamay. Cool na apartment, kapatid. Perpekto para sa amin. Noon ay natagpuan ni Maxim ang kanyang tinig. Para sa'yo. Umiti si Svetlana na parang retorika ang tanong. Malinaw. Nakatira kami kasama ang aming mga magulang, masikip ito. Sinabi ni tatay na bumili ka ng 3 silid tulugan. Destiny ito. Kailangan ni Alice ang kanyang sariling puwang at maaari kang manatili sa ibang silid. Ang pangatlo ay nagiging isang tanggapan para kay Oleg, marami siyang ginagawa mula sa bahay. Isang alon ng galit ang bumaril sa kanyang gulugod. 3 taon ng pag-agaw, walang tulog na gabi, bawat penny na save ng dugo. At ngayon lumitaw sila na parang may utang sa kanya. Nawala mo na ba ang isip mo? Bulong niya, pinigilan. Sumimanggot si Eugene Timofeyevich. Ano ang nangyari, anak? Kami ay pamilya. Hindi ka mabubuhay mag-isa sa 3 silid, ikaw ba? Gagawin ko, sabi ni Maxim. Ito ang aking tahanan. Babayaran ko ito sa 15 taon. Tinutulungan ka namin sa kalahati ng mga installment. Inalok si Oleg, masigasig. Gaano katagal? Tinanong Maxim, malamig. 1 buwan, 2 at pagkatapos. Ang sagot ay nakasulat na sa hangin. Una ay magiging mga bayarin sa paaralan ni Alice, pagkatapos ng mga bakasyon sa pamilya, pagkatapos ay isang kipautang na hindi kailanman mababayaran. Hindi. Nakita ko kung paano gumagana ang iyong tulong. Pinalabas ni Svetlana ang kanyang mga pisngi na saktan. Max, ayaw mo bang tulungan ang iyong sariling kapatid? Mayroon kaming anak na babae. At nasaan ka nang sinipa ako ng iyong ama sa labas ng bahay noong araw na dinala mo ang anak na babae mula sa ospital? Sumagot siya. Tumawag ka ba kahit 1 beses sa 3 taong ito? Tinanong mo ba kung paano ako? Nagdilim ang mukha ni Eugene Timofeyevich. Anong tono iyon?
Gusto ko lang ang pinakamahusay para sa iyo. Kung hindi ito para sa akin, masususo mo pa rin ang dugo ng iyong mga magulang. Tumawa si Maxim. Siyempre. Ngayon na nakamit ko na ang lahat sa aking sarili, handa ka nang imahalin ako muli hanggat isusuko ko kung ano ang akin. Naglakad siya papunta sa pintuan at binuksan ito. Lumabas ka. Natapos na niya. Wala kang lakas ng loob na sipain ang iyong sariling ama. Umunggol si Eugene. Ginagawa ko, sumagot si Maxim mahinahon. Tulad ng mayroon kang lakas ng loob na sipain ang iyong sariling anak. Naaalala? Wala nang pagsuporta sa mga parasito. Si Alice, natakot, pinindot ang sarili laban sa kanyang ina. Svetlana whimpered. Sinubukan ni Oleg na mamagitan, na maisapilitang ngiti, makinig, kapatid, hindi ito kailangang ganito. Kumusta ka na mabuhay ka sa amin? Bayaran ka namin ng isa. Upa. Ito ang huling dayami. Hinawakan ni Maxim ang bag ni Oleg at itinapon ito sa pasilyo. Sa labas ng bahay ko. Ngayon. Kapag sila ay sa wakas nawala, si Svetlana sa luha, galit ang kanyang ama, natigilan si Oleg, dumula si Maxim sa sahig at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Walang tagumpay sa eksenang iyon, isang masakit na kawalang kasiyahan. Makalipas ang isang oras, dumating ang ina. Alam na niya ang lahat, tumawag si Ugnyo upang sabihin sa kanyang pangit na bersyon ng mga katotohanan. Niyakap siya ni Galina Alexandrovna. Patawarin mo kami, Maxim. Nagkamali ang iyong ama 3 taon na ang nakalilipas at nagkamali din siya ngayon. Pumunta sila sa bagong apartment ng magkasama. Naglakad siya sa mga walang laman na silid, hinampas ang mga dingding, sumisilip sa bintana. Anong kalinawan at ang view ay maganda. Kamangha, mangha ka, anak. Naupo sila sa windowsill na may mga tasa ng tsaa mula sa thermometer at nakipag-usap tulad ng hindi nila nagawa sa maraming taon. Kinumpirma ng ina, si Ugnyo ay palaging may otoridad, ngunit kamakailan lamang ay hindi siya napapansin. Si Svetlana at Oleg ay manipulahin siya, kumukuha ng mga konsesyon, puwang pera. Matapos kang umalis, hindi lamang nila kinuha ang iyong silid, kinuha nila ang bahagi ng aming ama. Sinabi nila na kailangan ni Alice ng hipuwang upang mabuo. Ang aking mga bagay ay nasa pasilyo na ngayon. Pinakinggan at naintindihan ni Maxim, ang kanyang ina ay biktima din ng nakakalaso na siklo. At ikaw? Biglang tanong niya. Ayokong manirahan sa malayo sa kanila. Si Galina Alexandrovna ay tumingin sa kanya sa sorpresa. Ganito. Mayroon akong 3 silid. Ang isa ay magiging iyo. Naisip ko na kung saan ilalagay ang aking paboritong damit, ang isa ay may mga larawan. Tumakbo ang luha sa mukha niya. Niyakap ni Maxim ang kanyang balikat. Gumawa ng iyong isip, nanay. Halos 60 taong gulang ka. Ang oras ay dumating upang mabuhay para sa iyong sarili. Mayroon akong magandang trabaho. Binabayaran ko lahat. Bisitahin mo ang iyong apo tuwing nais mo. Makalipas ang 1 linggo, lumipat si Galina Alexandrovna. Lumikha si Ugnyo ng isang napakalaking iskandalo, ngunit hindi niya maalis. Sa bagong bahay, naghanda si Maxim ng isang maginhawang silid para sa kanya, na may isang pribadong banyo. At umunlad ang ina, pinasigla niya ang kanyang sarili, nagpalista sa paglangoy, nagsimulang kumuha ng mga klase sa Ingles. Si Ugnyo, nag-iisa kasama sina Svetlana, Oleg at Alice, sa lalong madaling panahon ay nadama ang bigat ng pagkakasama. Malakas na away, mga tantrums ng bata, patuloy na mga kahilingan para sa tulong. Kung wala si Galina upang magluto, malinis o kalmado na mga salungatan, nahulog ang lahat. Sa loob ng 2 buwan, tinawag niya ang kanyang asawa, na humiling sa kanya na bumalik. Hindi, Gina, sagot niya, mahinahon. Nabuhay ako ng 35 taon para sa iyo at sa aking mga anak. Ngayon nais kong mabuhay para sa aking sarili. Pinanood ni Maxim ang kanyang ina na makakuha ng kalayaan, kumpiyansa, at masaya siya para sa kanya. Ginugol nila ang mga gabi sa pakikipag-usap, nagpunta sa teatro, naglakbay sa katapusan ng linggo. Ang pakikipag-ugnayan sa kanyang ama at kapatid na babae ay nanatiling panahunan, ngunit itinatag niya ang mga hindi mapag-aalinlanganan na mga limitasyon, walang pagmamanipula, walang mga hindi binagong pagbisita, walang mga kahilingan.
Makalipas ang 1 taon, tumawag si Svetlana, humihingi ng tulong. Kailangan niya at Oleg ang pagbabayad para sa financing. Ayon si Maxim, ngunit ipinataw niya ang kanyang mga kondisyon. Ipahiram niya ang pera laban sa isang resibo na may malinaw na iskediul ng pagbabalik. Hindi ka ba nagtitiwala sa iyong sariling kapatid? Nagprotesta. Nagtitiwala ako, sagot niya. Ngunit mas gusto ko ang kalinawan pagdating sa pera. Walang pagpipilian si Svetlana kundi tanggapin. Binili nila ang apartment at unti-unti ang relasyon sa pagitan ng kapatid at ang relasyon kay Svetlana ay nagsimulang muling itayo ang sarili, ladrilyo ni brick. Samantala, si Eugene Timofeyevich, iisa sa mga walang laman na silid na minsan ay nag-exode ng mga order at reprimands, ay nagsimulang malalanta. Ang mga sakit ay dumating sa mga alon, una sa isang matigas na trangkaso, kung gayon ang isang kahinaan na hindi mawawala hanggang sa ang mga pagbisita sa ospital ay naging gawain. Hindi nag-atubiling si Maxim. Siya ay magpapakita ng walang babala, kumuha ng gamot, gumawa ng mga appointment na may pinakamahusay na mga espesyalista, at umupo sa tabi ng kama na may pasensya na hindi pa ipinakita ng kanyang sariling ama. Hanggang sa, isang kulay, abo na hapon, kapag si Eugene ay halos may angat ang kanyang ulo mula sa unan, ang kanyang mga mata, dati nang mahirap, na puno ng isang bagay tulad ng kahihiyan. Patawarin mo ako, anak, bulong niya, ang kanyang tinig ay kumalas tulad ng baso. Mali ako. Laging naging. Tiningnan ni Maxim ang mga kamay na minsan ay nagtulak. Sa amin sa labas ng bahay, ngayon nanginginig sa kumot. Wala nang tao na nagdidikta ng mga patakaran na maihitsura, o ang intransigent patriarch na sumukat sa halaga ng iba sa pamamagitan ng sweldo at pamagat. Ang lahat na naiwan ay isang mahina na matandang lalaki, na ang mga salita, kahit huli, ay may timbang na higit sa anumang paghingi ng tawad na binigkas sa oras. Alam ko, tatay, sagot niya, nang walang rancor. At matagal na mula nang pinatawad kita. 5 taon. 5 taon mula nang sipa ng backpack na iyon, dahil ang pintuan ay sumabog sa kanyang mukha tulad ng isang hatol. 5 taon kung saan ang ihipagkabigo na sinipa sa labas ng kanyang tahanan ay naging lalaki na ngayon ay pumirma ng mga $1,000,000 na kontrata, na pumili ng mga kasangkapan para sa isang apartment na tinatanaw ang ilog, na nagplano ng isang hinaharap kasama ang isang babaeng tumingin sa kanya, na parang siya ang sagot sa isang bagay na hindi niya alam na hinahanap niya. Ang kanyang ina, na sa wakas ay malaya mula sa mapang, api na kapaligiran ng lumang bahay, umunlad sa kanyang tagiliran, tumawa siya ng higit pa, niluto ang kanyang mga paboritong pinggan, ay nagsabi ng mga kwento ng nakaraan ng walang bigat ng takot. At Eugene, hindi ko ito aaminin ng malakas, syempre. Ngunit sa mga hapunan sa linggo, nang mapanood niya ang kanyang anak na nakikipag-usap sa parehong katatagan tulad ng dati niyang pinagtalo sa kanya, o nang makita niya ang mga diploma na naka-frame sa dingding ng sala, may lumiwanag sa kanyang mga mata. Hindi ito inggit. Ito ay ang tahimik na pagmamataas ng isang tao na, kahit nalaban sa kanilang sariling kalooban, ay tumulong upang makaya ang bakal na iyon. Minsan sa gabi, habang ang kettle ay sumisigaw at ang amoy ng itim na tsaa na wafted sa kusina, pinayagan ni Maxim ang kanyang sarili na bumalik sa maliliit na umaga. Naalala ko ang bigat ng backpack na paghagupit sa sahig, pakiramdam na gumuho ang mundo. Ngayon, gayunpaman, ang sandaling iyon ay hindi nasaktan. Sa kabaligtaran, naramdaman tulad ng unang paghinga pagkatapos ng pagsisid ng masyadong malalim. Alam mo, nanay, sinabi niya minsan, na pinihit ang tasa sa pagitan ng kanyang mga daliri, siguro dapat kong pasalamatan si tatay sa sipa na iyon. Kung wala siya, hindi ko kailanman natuklasan kung ano ang kaya kong. Ngumiti si Galina Alexandrovna, na para bang alam na niya na darating siya sa konklusyon na iyon. Minsan, anak ko, nawawalan tayo ng isang bagay na sa palagay natin ay mahalaga upang maunawaan na ang totoong lakas ay nasa loob nating lahat. Palagi kang malakas. Wala ka lamang dahilan upang patunayan ito. At totoo ito. Ang batang lalaki na umalis sa bahay na walang laman ay natutunan na ang pinakadakilang kayamanan ay hindi sinusukat ng mga square meters o balanse sa bangko, ngunit sa pamamagitan ng kakayahang makabalik sa iyong mga paa at, sa proseso, muling isulat kahit na ang mga kwento na tumutukoy sa amin. Tulad ng para sa Svetlana, ang kanyang mga pagbisita ay naging mas madalas,
palaging kasama si Alice sa pamamagitan ng kanyang kamay. Tingnan mo, Alice, ito ang iyong tiyuhin na Maxim, anya, na itinuturo sa kanya na maihalo ng paghanga at isang pahiwatig ng nabababang pagkakasala. Lahat ng mayroon siya, nakamit niya ang nag-iisa. Kung wala ang tulong ng sinuman. Magbayad ng pansin, anak na babae, ganito kung paano ito nagawa. Wala nang ibang nagbanggit ng iskandalo noong hapon nang hadlangan ni Maxim ang kanyang kapatid na babae at bayaw mula sa pagpasok sa kanilang bagong apartment, o ang mga malupit na salita ay ipinagpalit sa pintuan. Siguro dahil, malalim, alam ng lahat, ang paghaharap ay ang huling kilos ng isang lumang pag-play. Ang sumunod, ang muling pagsilang na paggalang, ang hindi sinasabing paghingi ng tawad, ang pagsasakatuparan na kahit na ang pinakanasugatan ng mga bono ay maaaring pagalingin, ay ang tunay na balangkas. At kung may nagtanong sa Maxim kung magbabago siya ng anuman sa tilapon na iyon, kahit na ang pinakamasakit na mga kabanata, ang kanyang sagot ay magiging katulad ng ibinigay niya sa kanyang ina, hindi. Sapagkat ang ilang mga pagbagsak ay umiiral upang magturo lamang sa amin kung paano lumipad.